Binabati kita, aking kapatid, kay Hesu Kristo. Maligayang pagdating sa pangalawang yugto sa paksa patungkol sa Juan 15. Ang babala at biyaya ni Jesus sa Kristiyanong hindi nananatili o namumunga. Ngayon sa pagpapatuloy sa talinghaga ng Juan 15, malalamang ang babala ay nakasentro sa mga pananalita ni Jesus na ang mga sangang hindi manatili sa akin ay walang magagawa, sinusunog at itinatapon. Unang paglilinaw, tandaang hindi kontra ang biyaya at babala. Ang babala ni Jesus ay hindi kabaligtaran ng kanyang pag-ibig. Ito ay bunga ng kanyang pag-ibig. Dahil ang Diyos na nagbabala ay Diyos na nagmamahal. Dahil ang hindi nagbabala ay walang malasakit. Kaya sinasabi sa Hebreo 12:6, sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina. At mali ang pag-unawa kapag iniisip na ito ay panggigipit, ito ay pabigat at presyon. Dahil hindi ito listahan ang dapat gawin, kundi paanyaya sa pananatili. Ang babala ay hindi para sa mga mahina, hindi para sa mga nadadapa, kundi para sa mga ayaw manatili. May mga karaniwang paniniwala na mabiyaya ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos, at maiintindihan niya. Totoo, mabiyaya ang Diyos. Ngunit ang biyaya ay hindi dahilan para umiwas sa pananatili, kundi kapangyarihan para manatili. Ang biyaya ay hindi pagtatakip sa kawalan ng bunga, kundi nagbibigay ng lakas para mamunga. Ang pinakamapanganib na kalagayan ay hindi ang pakikipaglaban sa kasalanan, kundi ang pagiging komportable at maligamgam na hiwalay kay Kristo. Bakit may mga Kristiyanong hindi seryoso sa babala ng Juan 15? Dahil wala silang agarang sakit, dahil gumagana pa ang buhay sa kanila, at dahil may relihiyosong aktibidad. Ngunit sinabi ni Jesus na kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa kahit ipinapakita ng inyong panlabas na mga aktibidad at pagganap na mukha kayong may ginagawa. Ngunit ang totoo, napabayaan ang lihim na pananatili kay Jesus. Ang sanga na hiwalay sa puno ay pinapatunayan mo ng patay sa gawa bago ang paghatol nito sa pagtatapon sa apoy. Hindi ito biglang galit, kundi huling yugto ng matagal ng paghihiwalay. Ang hatol ay hindi arbitraryo. Ito ay resulta. Maraming Kristiyano ang ayaw ng krus ni Kristo. Gusto ng komportable lang. Ito ang Kristiyanong walang pananatili kay Kristo at walang krus. Ang pananatili ay araw-araw na pagbitaw sa sarili, araw-araw na pagsuko ng kontrol, at araw-araw na pag-asa sa biyaya. Kaya ayaw ito ng mga komportable at maligamgam na Kristiyano dahil may kapalit ang pananatili. Ngayon ang tanong, ano ang pinagkukunan mo ng buhay? Si Kristo ba o ang iyong pagiging komportable? Ang biyaya ay hindi unan para sa katamaran, kundi lakas para sa krus ni Kristo. Ang babala ay hindi para itaboy ka, kundi para ibalik ka upang muling makakabit sa puno. Dahil ang pinakamalupit na hatol ay hindi ang pananalitang binigkas ni Jesus na putulin, kundi ang pabayaan ka. Ngayon kung nagsasalita pa si Jesus ng babala, ibig sabihin ay hinihintay pa niya ang iyong pananatili. Hinihintay niya na ikaw ay muling bumalik at kumabit sa puno upang bigyan ka niya ng lakas at buhay na makapaglingkod ng tunay. Hindi huwad. May mga nag-aakalang sila'y nakakabit sa puno, ngunit hindi buhay. Ibig sabihin ito ang Kristiyanong present, ngunit hindi transform. Ang mga palatandaan sa kilos at gawa nito ay ang mga sumusunod. Pumupunta sa simbahan, ngunit walang interes na sumamba. Nakaupo lamang, ngunit hindi nakikibahagi. Nakikinig sa sermon, ngunit walang epekto sa lifestyle. Walang pagbabago, week after week. Nagbabasa paminsan-minsan ng Biblia, ngunit hindi upang sumunod, kundi upang makumpleto lamang. Laging pagod sa spiritual na bagay, ngunit hindi sa makamundong aktibidad. Walang hangaring manalangin, maliban kung may problema. Madaling mainis, magalit, o magreklamo, kahit maayos ang mga bagay. Hindi ramdam ng iba ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang ugali, pananalita at desisyon. Larawan nito, gaya ito ng cellphone na naka-charge, ngunit walang power on. May kable, may koneksyon, ngunit patay ang system. Naroon, ngunit walang epekto. Ito ang Kristiyanong nakikita o visible, ngunit walang spiritual na epekto. Ang mga palatandaan sa kilos at gawa nito, nasa ministry, ngunit walang bunga. Walang nadidisciple, walang napapalapit kay Kristo. May posisyon sa church, ngunit walang kapangyarihang espiritual. Relihiyoso, makadiyos sa panlabas, ngunit walang compassion o malasakit sa kapwa. At ang nakalulungkot, walang lakas sa tukso ng ego, pride,
pagkamakasariling puso, at paghahambing ng sarili sa ibang mananampalataya. Walang biyaya sa pagtitimpi o pagpipigil sa sarili na masangkot kapag may mga chismis tungkol sa iba o kapwa kapanalig. Bukang bibig ang haba ng kanilang paglilingkod sa simbahan o matagal ng Kristiyano, ngunit hindi lumalago, walang progreso, walang maturity. Nasa paligid ng mga mananampalataya, ngunit hindi nakakahikayat ng kahit sino. Kung mawala siya sa church, halos walang makakapansin dahil walang naiambag na pagbabago. Hindi nakikita ang bunga ng Espiritu sa buhay na siyang binabanggit sa Galatia 5:22-23. Walang kapayapaan, walang hinahon, walang katapatan, at walang kabutihan. Larawan ito para itong ilaw na nakakabit, ngunit hindi bukas. Naroon ang pagkakakabit, ngunit walang liwanag, kaya hindi nagbibigay ng silbi. Malapit, ngunit hindi tunay na konektado. Ito ang Kristiyanong pamilyar kay Jesus, ngunit walang relasyon sa Kanya. Ang palatandaan nito sa kilos at gawa. Alam ang bersikulo sa Biblia, ngunit hindi sumusunod sa itinuturo nito. Magaling sa relihiyosong salita, ngunit hindi umaangkop ang pamumuhay. Mayroon ding may magandang itsurang Kristiyano, ngunit doble ang buhay. Marunong magbahagi ng kasulatan, ngunit hindi nananalangin ng personal. Masipag sa simbahang aktibidad, ngunit tamad sa personal na debosyon. Pinipili lamang ang pagsunod. Ibig sabihin na sumusunod lamang kapag konbinyente. Laging may dahilan sa kasalanan at sinasabi niya, tao lang ako, hindi ko naman sinasadya. Naiintindihan naman niya ako. Naiintindihan ng Diyos ang ating mga pagkukulang at mga di sinasadyang bagay na ating nagawa at hindi pag-abot sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit minsan hindi intensyon ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ang bunga na lumalabas sa atin. Hindi niya kinu-question ang ating puso pagdating sa ating mga kahinaan. Ngunit itinuturo ang responsibilidad sa bunga ng ating mga ginawa. Ang mahalagang paglilinaw sa pahayag na ito ay ang Diyos ay hindi na nagugulat sa ating kahinaan. Alam niya ang ating limitasyon, ang ating sugat, ang ating proseso, ang ating pagiging tao. Kaya mababasa sa awit 103:14, dahil alam niya ang ating kahinaan, alam niyang nilikha tayo mula sa lupa, at kanyang inaalala na tayo'y alabok. Ibig sabihin, hindi tayo hinatulan ng Diyos dahil tayo ay mahina. Hindi tayo tinatanggihan dahil tayo ay nahihirapan. Hindi tayo pinuputol dahil tayo ay may pinagdaraanan. Ang kahinaan ay hindi kasalanan. Ito ay bahagi ng ating pagiging nilalang na nangangailangan ng biyaya. Ngunit hindi rin binabaliwala ng Diyos ang bunga. Sa Juan 15, malinaw ang diin ni Jesus. Ang sanga na nananatili ay namumunga. Hindi niya sinabing ang sanga na perpekto ay namumunga at ang sanga na walang kahinaan ay namumunga, kundi ang sanga na nananatili. Ibig sabihin na maaring may kahinaan, ngunit may bunga. Maaring mabagal, ngunit may direksyon. Maaring may proseso, ngunit may pagbabago. Ang tinatanong ng Diyos ay hindi, may kahinaan ka ba? Kundi, may bunga ba ang pananatili mo sa akin? Dahil ang responsibilidad ay nasa intensyon, hindi sa perfeksyon. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong gawa, kundi ng tamang pinanggagalingan. Ang tanong ay ginagawa mo ba ang ginagawa mo bilang bunga ng pananatili? O ginagawa mo ito upang palitan ang pananatili? Tandaang may malaking kaibahan ang kahinaang umaasa sa biyaya at kilos na hiwalay sa ugnayan, ngunit patuloy pa rin ginagampanan. Larawan nito, isang Kristiyano na may kahinaan ngunit nananatili. Nagkakamali, ngunit bumabalik. Nadadapa, ngunit humihingi ng tulong at bumabangon. Naglilingkod, hindi para patunayan ang sarili, kundi bilang tugon sa pag-ibig. Ito ay buhay na Kristiyanong sanga. Ano naman ang halimbawa ng isang Kristiyano na walang nakikitang kahinaan, ngunit hiwalay sa pananatili? Larawan nito, abala sa gawain, regular sa aktibidad, ngunit sarado ang lihim na ugnayan kay Kristo at walang tunay na bunga sa karakter. At ito ang kino-question ng Juan 15. Kaya ano ang talagang diin ng pahayag? Ibig sabihin na hindi ka kino-question ng Diyos dahil ikaw ay mahina. Kino-question niya kung saan nanggagaling o ano ang pinaghuhugutan ng iyong ginagawa. Hindi niya hinahanap ang lakas na wala ka, kundi ang pananatiling inaalok niya. Kaya kapatid, hindi kahinaan ang problema. Ang problema ay ang pamumuhay na hiwalay kay Kristo habang patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Hindi hinahatulan ng Diyos ang ating sugat.
ngunit tinuturuan niya tayo ng pananagutan sa bunga. At dahil ang biyaya ay hindi lisensya para hindi mamunga, ito ang kapangyarihan para mamunga. Hindi niya tinatanong kung kaya mo. Tinuturo niya kung saan ka dapat manatili. At kapag nanatili ang sanga, ang bunga ay natural, ang pagbabago ay totoo, at ang kahinaan ay hindi hadlang, kundi daluyan ng biyaya. Kaya hindi sinabi ni Jesus sa Juan 15 na pinutol dahil sinadya, kundi dahil hindi nananatili para mamunga. Siya ay lubos na maunawain, at dahil mahal niya tayo, kaya tinatawag rin niya tayo para sa pagbabago at pamumunga. Ang bigat nito ay pagbalanse sa kanyang biyaya at katotohanan. Ang pag-unawa ng Diyos ay hindi pahintulot sa pananatili, kundi paanyaya sa paglago. Tunay na maunawain ang Panginoon. Ngunit malinaw din ang kanyang paanyaya, ang manatili sa kanya upang mamunga. Ang biyaya ay hindi dahilan para tumigil, kundi kapangyarihan para magbago. Sa Juan 15, hindi nito sinabi na tinanggal ang sanga dahil masama ang intensyon, kundi dahil hindi na ito namumunga. Kaya ang tanong ay hindi lamang naiintindihan ba ako ng Diyos, kundi may bunga ba ang pananatili ko sa Kanya? Ang ating mga kahinaan, kakulangan at hindi pag-abot sa kaluwalhatian ng Diyos ay bunga ng kakulangan o kawalan ng pagkauhaw sa presensya ng Diyos. Halimbawa, hindi nadadala ang puso sa pagsamba, hindi matatag sa tukso, dahil walang tunay na ugnayan kay Kristo. Larawan ito, para itong sanga na nakakabit sa puno, ngunit hindi nakakakuha ng sapat o sustansya. Mukha lamang nakadugtong, ngunit hindi talaga nakakakuha ng buhay mula sa puno. Kaya ano ang epekto ng hindi pagpapamunga? Ito ay nagre-resulta sa espiritual na pagkatuyo, itinatapon at sinusunog. Ang pagkatuyo ay kapag wala ang presensya ni Kristo sa kanyang buhay, humahantong sa pananamlay sa pananampalataya, nagtatampo sa Diyos, naghahanap ng mundong aliw, at nawawala ang sigla sa paglilingkod. Ano naman ang salitang itinatapon? Ibig sabihin wala nang halaga sa layunin ng Diyos. Hindi ito insulto. Ito ay realidad ng isang Kristiyanong walang kabuluhan sa kaharian ng Diyos. Ano naman ang salitang sinusunog? Ito ang larawan ng paghuhukom. Hindi lamang ito literal na apoy. Babala ito na ang buhay na hindi namumunga para kay Kristo ay haharap sa mabigat na konsekwensya o kahihinatnan. Hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Kaya ang tunay na kasagutan ay manatili kay Kristo. Hindi sinabi ni Jesus magpabango para mamunga, o pagbutihin para mamunga, o magpakulit para mamunga. Malinaw na sinabi niya, manatili sa akin. Nilinaw ni Jesus na ang pamumunga ay hindi bunga ng performance, kundi ng pananatili sa Kanya. Dahil kapansin-pansin ang kanyang pahayag sa talinghaga na hindi niya inutusan ang mga alagad na pagandahin ang sarili nito o pilitin ang bunga nito. Sa halip, simple ngunit malalim ang kanyang paanyaya na manatili kayo sa akin. Ibig sabihin na ipinupunto niya na ito ang sentro ng Kristiyanong buhay. Hindi sinabi ni Jesus na ayusin muna ang panlabas para tanggapin ang Diyos. Ibig sabihin nito, hindi kailangang magpanggap na mabuti para mamunga. Hindi kailangang itago ang amoy ng kasalanan para magmukhang espiritual. Hindi kailangang magpakabanal sa paningin ng tao para maging katanggap-tanggap kay Kristo. Maraming Kristiyano ang mabango sa simbahan. Maganda ang pananalita, maayos ang imahe, ngunit bulok ang loob dahil hindi nananatili kay Kristo. Sorry to say that, ngunit ito ang realidad na hindi na pwedeng manatiling nakatago. Ang pabango ay panlabas, ngunit ang pananatili ay panloob. Ang bunga ay hindi galing sa ayos ng itsura, kundi sa daloy ng buhay ni Kristo sa puso. Hindi rin sinabi ni Jesus na pagbutihin mo ang iyong pagganap para mamunga. Hindi sinabi ni Jesus na magsumikap ka muna, pagbutihin mo muna ang asal mo at saka ka mamumunga. Ibig sabihin nito na ang bunga ay hindi produkto ng pagsisikap sa sarili. Dahil ang kabanalan ay hindi bunga ng disiplina lamang, kundi ng relasyon. Ang pagbabago ay hindi pagpapaunlad sa sarili, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ni Kristo sa atin. Maraming Kristiyano ang pagod na pagod dahil pilit nagpapakabait. Pilit iniiwasan ang kasalanan. Pilit ginagawang tama ang mali, ngunit hiwalay kay Kristo. Kaya nauuwi sa pagkadismaya, guilt, pagkapagod, pagkayamot at hypocrisy. Ngayon lilinawin natin ang pahayag na ito tungkol sa kasalanan, guilt at hypocrisy. Napakahalaga ng paglilinaw na ito dahil mapapansin kapag nabanggit ang kasalanan sa Kristyanismo, madalas na nagiging depensibo ang puso
at nawawala ang layunin ng turo. Kaya ang susi ay hindi panunuligsa, kundi tamang pagkakaunawa. Unang paglilinaw, hindi natin sinasabi na mali ang iwasan ang kasalanan. Hindi rin natin sinasabi na may sino man na malinis o perpekto. Lahat tayo ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Ang tanong ay hindi kung dapat mang iwasan ang kasalanan, kundi paano at saan nanggagaling ang pag-iwas. Ano ang hindi nito ibig sabihin? Kapag sinabing pilit iniiwasan ang kasalanan, hindi ito nangangahulugan na masama ang paghangad ng kabanalan. Hindi ito nangangahulugan na mali ang pagsusumikap na lumakad ng tama. At hindi ito nangangahulugan na hinuhusgahan ang kahinaan ng iba. Hindi ito usapin ng sino ang mas banal. Ito ay usapin ng saan nanggagaling ang laban. At ano nga ba ang ibig sabihin ng pilit? Ang salitang pilit ang mahalagang linya. At ito ay tumutukoy sa pag-iwas na galing sa sariling lakas, disiplina na hiwalay sa ugnayan, at kontrol na walang pananatili. Ito ang uri ng pag-iwas na laging pagod, laging takot magkamali, laging may guilt kapag nadapa. Hindi dahil ayaw sa kasalanan, kundi dahil wala sa tamang pinanggagalingan ang lakas. Ano ang pagkakaiba ng dalawang uri ng pag-iwas? Ito ay pag-iwas na galing sa takot at sariling lakas, na huwag akong magkamali, ayokong masira ang aking imahe, at kailangan kong maging maayos, na nauuwi sa pagkabigo, guilt at pagkukunwari. At ang pag-iwas na bunga ng pananatili kay Kristo ay nagsasabi sa kanyang sarili, ayokong masaktan ang ugnayan ko sa kanya, dahil mas mahalaga sa akin ang presensya niya at may binabago siya sa akin, na nagriresulta sa pagbabago mula sa loob, kapayapaan at tunay na paglaya ng kaluluwa. Hindi ito paghusga, ito ay paglilinaw. Hindi ito tungkol sa pagiging malinis, ito ay tungkol sa pananatili. Hindi natin sinasabing kami ang tama, kayo ang mali. Ang sinasabi natin ay lahat tayo ay tinatawag na lumaban, ngunit hindi mag-isa. Sa Juan 15, hindi sinabi ni Jesus na labanan ninyo ang kasalanan sa inyong lakas. Ang sinabi niya, manatili kayo sa akin. At kapag nananatili ang sanga sa puno, ang kasalanan ay unti-unting nawawala ng kapangyarihan. Hindi dahil mas malakas ang sanga, kundi dahil mas buhay ang koneksyon. Kaya para sa Kristiyanong gumagawa, ngunit hindi na namumuhay sa biyaya, naglalarawan ito sa kalagayang pinipilit na maging mabuti at maging mabait. May mga Kristiyano na hindi tumatakbo palayo sa Diyos, kundi tumatakbo para sa Diyos, ngunit pagod, sugatan at mag-isa na. Pilit iniiwasan ang kasalanan, pilit nagpapakabait, pilit nagpapakabanal, hindi dahil ayaw nila sa Diyos, kundi dahil mahal nila siya, ngunit hindi tama ang pinanggagalingan. Kaya ang problema, moralidad na hiwalay sa biyaya. At ang pagsunod na hiwalay sa biyaya ay nagiging pabigat, hindi bunga. At kapag ang kabanalan ay galing sa sariling disiplina, hindi sa pananatili kay Kristo, hindi sa lakas ng Espiritu, nagiging performance, imbis na relasyon. Nagiging takot, imbis na tiwala. At nagiging pagod, imbis na bunga. Dahil ang kabutihan na hindi galing sa ugnayan ay nauuwi sa pagkahapo o kayabangan. Kaya sa Juan 15, ang diagnosis ni Jesus, kung hindi kayo mananatili sa akin, wala kayong magagawa. Hindi sinabi ni Jesus kung hindi kayo magsisikap, kung hindi kayo magiging disiplinado, kundi kung hindi kayo mananatili. Ang kasalanan ay hindi lang nilalabanan. Nalulupig lamang ito kapag nananatili kay Jesus. Ang problema ng maraming Kristiyano ay hindi dahil mahal nila ang kasalanan, kundi masyado nilang mahal ang sariling kakayahan. Ibig sabihin umaasa sa sariling lakas para magbago, hindi sa biyaya para manatili, at hindi sa presensya para mamunga. Kaya ang cycle ng self-effort na Kristyanismo ay magpapasya ng aayusin ko na ang sarili ko. Magsisikap na mangako, mamanata, at magdisiplina. Mapapagod dahil tao lang, mabibigo dahil hiwalay sa biyaya, at maaawa sa sarili o magtatago dahil sa guilt o hypocrisy. At ito ang buhay Kristiyano na walang Juan 15. Ang paanyaya ni Kristo ay hindi paninisi, dahil hindi niya tayo tinatawag para magpanggap na mabuti. Tinatawag niya tayo para manatili sa Kanya. At kapag nananatili, ang pagbabago ay bunga, hindi proyekto. Ang pagsunod ay daloy, hindi pilit. Ang kabanalan ay resulta, hindi requirement para mahalin. Ang praktikal na pagbabalik sa biyaya, na baka ang kailangan natin ay hindi mas matinding disiplina at self-effort,
kundi mas malalim na pananatili. Dahil hindi tayo tinatawag ng Diyos para maging malakas. Tinatawag niya tayo para umasa sa Kanya. Dahil ang Kristiyanong umaasa sa sariling lakas ay mapapagod. Ngunit ang Kristiyanong nananatili kay Kristo ay natural na mamumunga ng hindi nahihirapan. Hindi masama ang iwasan ang kasalanan. Ang nakakapagod ay ang pag-iwas na hiwalay kay Kristo. Dahil hindi tayo tinawag na maging malinis sa sariling lakas, kundi manatili sa Kanya na siyang naglilinis sa ating loob. Ang kabanalan ay hindi produkto ng pagpipigil sa pamamagitan ng sariling lakas. Ito ay bunga ng pananatili. Kaya ang usapin tungkol sa kasalanan ay hindi para patahimikin, hindi para magturo ng daliri, kundi para ituro kung saan nagmumula ang tunay na pagbabago. At kapag malinaw ito, nawawala ang depensa, nabubuksan ang puso, at ang mensahe ay nagiging paanyaya, hindi akusasyon. Ngayon, paano naman ito mailalarawan sa Kristiyanong gawa? Ang katagang pilit iniiwasan ang kasalanan, marami ang ganito ang pananaw kung saan sinasabi nitong huwag kang magkakasala, kaya pigilan mo ang iyong sarili. Larawan nito, laging nakabantay sa sarili, takot magkamali, takot mabuking, takot sa kaparusahan, hindi sa Diyos, at lumalaban sa tukso sa sariling lakas. Kaya ang problema, ang kasalanan ay hindi lamang ugali, ito ay kalagayan ng puso. At kung walang pananatili kay Kristo, ang tukso ay mas malakas, ang kahinaan ay mas malalim, ang pagkabigo ay mas madalas. Kaya paulit-ulit, kasalanan, panghihinayang, pangako, pagkabigo, guilt. At doon nagsisimula ang pagod ng kaluluwa. Ngayon, ano naman kapag pilit ginagawang tama ang mali? Ito ang Kristiyanong umaayos lang kapag may nakatingin. Gumagawa ng tama dahil sa pasyon at nagbabago lamang dahil sa takot o hiya. Ngunit sa totoo lang, hindi niya mahal ang tama. Ayaw lang niyang mapagalitan. Ayaw lang niyang masira ang imahe. Ang issue, ang moralidad na walang relasyon kay Kristo ay mabigat, mapagkunwari at panandalian. Kapag nawala ang presyon, bumabalik ang dating gawi. Kaya ano ang nangyayari? Pagkabigo, pagkadismaya. At sinasabi niya sa kanyang sarili, ginagawa ko naman ang lahat. Ngunit bakit parang wala pa ring pagbabago? Ito ay dahil wala kang pinaghuhugutan. Dahil ikaw bilang sanga ay hindi ginawa para magsarili. Ngayon, paano naman ang makakaramdam ng pagiging guilty? Sinasabi niya sa sarili, Kristiyano na ako, ngunit ganito pa rin ako. Ang konsensya ay mabigat dahil alam mo ang tama, ngunit wala kang kapangyarihang gawin ito. Dahil ang guilt ay hindi nawawala sa pagsusumikap, nawawala ito sa biyaya. Ngayon, ano naman ang makaramdam ng burnout? Ito ang Kristiyanong pagod sa ministry, pagod sa simbahan, pagod sa Diyos sa akala niya. Ngunit ang totoo, pagod siya sa sarili niyang pagsisikap. Hindi siya napagod kay Kristo. Napagod siya sa pagtatrabaho para kay Kristo nang wala si Kristo. Paano naman ang hypocrisy? Ito ang pinakadelikadong resulta. Dahil kapag hindi mo kayang abutin ang pamantayan, magpapanggap ka, magtatago ka, at magkakaroon ka ng church version at real version. Hindi dahil gusto mong maging plastic, kundi dahil ayaw mong aminin na hiwalay ka na sa pinanggagalingan ng buhay. Ang ugat ng lahat ng ito, hindi kakulangan sa kaalaman, hindi kakulangan sa disiplina, at hindi kakulangan sa aktibidad. Kakulangan sa pananatili kay Kristo, ang nag-iisang susi. Ang sagot ni Jesus ulit, manatili sa akin. Hindi niya sinabi, napapagod ka? Sige, mas galingan mo pa. Nahihirapan ka? Dagdagan mo ang iyong effort. Kundi ang sabi niya, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. At ang kabaliktaran naman ito, ang nananatili sa akin ay mamumunga ng marami. At sa pagbibigay diin ito, na ang kabanalan na walang Kristo ay mabigat. Ngunit ang kabanalan na galing kay Kristo ay bunga. Dahil hindi ka tinawag para pilitin ang bunga. Tinawag ka para manatili sa puno. Bakit nga ba maraming Kristiyano ang pagod na pagod? Hindi dahil ayaw nilang maging banal. Hindi dahil tamad sila. Hindi dahil wala silang alam. Pagod sila dahil sinusubukan nilang mamuhay bilang Kristiyano ng hiwalay kay Kristo. Pilit nagpapakabait sa sariling lakas. Iniisip nila, kailangan kong maging mabuting tao para matuwa ang Diyos. Ano ang itsura nito sa totoong buhay? Pinipigilan ang galit, ngunit hindi nagbabago ang puso. Tahimik sa labas, ngunit puno ng sama ng loob sa loob. Mabait sa harap ng tao, ngunit iba ang ugali sa bahay.
Ngumingiti sa simbahan, ngunit iritable sa araw-araw. Ang nangyayari, pagbabagong pag-uugali, hindi pagbabagong puso. Kaya ang problema, ang kabutihang pilit ay nakakapagod dahil hindi ito natural. Hindi ito galing sa loob. Hindi ito galing kay Kristo. Dahil ang sanga na pilit na hindi nagiging mabunga ay mabubuwal sa pagod dahil hindi iyon ang disenyo ng Diyos. Dahil ang sanga ay hindi nagsusumikap mamunga para sa sarili. Natural itong namumunga kapag nakakabit sa puno. Hindi sinabi ni Jesus na magpakulit para mamunga. Hindi rin sinabi ni Jesus na sipagan mo pa ang pagdalo. Dagdagan mo pa ang paglilingkod mo. Mag-volunteer ka pa ng mag-volunteer. Ibig sabihin nito, ang bunga ay hindi bunga ng pagiging abala sa gawain ng Diyos. Dahil maaari kang abala sa paglilingkod o sa ministeryo, ngunit malayo sa Diyos. Maaari kang masipag sa gawain, ngunit tuyo ang puso. May mga taong laging nasa church, laging may ginagawa, laging present, ngunit wala ng personal na pananatili kay Kristo. Subalit hindi dami ng ginagawa para kay Jesus ang sukatan, kundi lalim ng pananatili kay Jesus. Kaya kung ganoon, ano ang ibig sabihin ng manatili kay Kristo? Manatili sa kanyang salita, hindi lang pagbabasa, kundi pagsunod. Hindi lang kaalaman, kundi pagpapasakop. Manatili sa panalangin, hindi lang kapag may problema, kundi bilang ugnayan. Hindi monologo, kundi pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon maaring sabihin mo naman, madaling sabihin, mahirap gawin. Totoong mas madaling sabihin kaysa gawin. Kaya nga po hindi tayo inaanyayahang pilitin ang sariling pagpapakabuting Kristiyano, kundi ang susi ay sa pananatili kay Kristo. Kapag nananatili tayo sa Kanya, unti-unting nagiging posible ang dati ay mahirap. Dahil siya ang mag-overtake sa ating kahinaan kapag natutunan natin ang pagkilala na tayo ay mahina, walang kakayahan, kaya kailangan natin ang Kanyang lakas na magawa ang hindi natin makakayang gawin. Kaya sinabi ni David sa awit 73:26, ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. At oo, mahirap. Subalit ang hindi madali ay hindi ibig sabihin na hindi mahalaga o hindi posible sa Diyos. Kaya sinabi sa kanyang salita sa Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. Ang pananatili ay makikita sa pagtalima, hindi sa emosyon lamang. Ang hiling na manatili sa kanyang presensya ay nangangahulugang mas mahalaga ang kanyang presensya kaysa iyong performance. Ngayon, ano naman ang bunga kapag nananatili kay Kristo? Kapag tunay kang nananatili, may pagbabago sa karakter, may lakas laban sa tukso, may pag-ibig sa kapwa, may hangarin sa kabanalan, may bunga ng Espiritu, at may kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Hindi pinipilit, hindi plastic, hindi panlabas, kundi tunay, tahimik, at tuloy-tuloy na bunga. Hindi sinabi ni Jesus na ayusin mo ang sarili mo para mamunga. Pagbutihin mo muna ang buhay mo para tanggapin kita. Ang sinabi niya, manatili ka sa akin, at ikaw ay mamumunga. Ibig sabihin na ang pananatili ang ugat, at ang bunga ang resulta. Sa kabuuan, ang sikreto ng bunga ay manatili sa salita, manatili sa panalangin, manatili sa pagsunod, manatili sa presensya ng Diyos, at manatili sa lubos na pagtitiwala kay Jesus. At kapag nananatili kay Kristo, natural na lumalabas ang bunga. Hindi mo kailangang pilitin. Ang bunga ang magiging iyong patutuo. Makikita ng iba ang pagbabago at maluluwalhati o madadakila ang Ama sa buhay mo. Hindi ito tumutukoy sa bunga ng titulo, hindi bunga ng relihiyon, kundi bunga ng tunay na relasyon kay Kristo. Dahil maaari kang nakakabit lang, ngunit hindi nakakonekta. Ano ang larawan nito? Matagal sa simbahan, ngunit walang bunga. Maingay sa pananampalataya, ngunit walang ebidensya. Aktibo sa gawain, ngunit tuyo ang puso. Kasi sinabi sa talata na ang sanga na hindi namumunga ay pinuputol. Ngunit ang sanga na nananatili ay namumunga ng sagana. At binigyang diin ito ang pananatili, hindi pagpupumilit. Kaya ngayong oras na ito mga kapatid, ang imbitasyon ni Jesus ang mahalaga. Kung saan sinabi niya, manatili ka sa akin at ako sa iyo. At kung pakiramdam mong napuputol ka na ng mundo, kung natutuyo ka na, kung nawawalan ka na ng apoy, kung nawawalan ka na ng sigla, at kung nawawala ang bunga, bumalik ka sa ubasan. Sinabi ni Jesus, bumalik ka sa akin, at mararanasan mo ang bunga na magbibigay luwalhati sa Diyos. Kapatid, hindi ito sermon para aliwin ang tulog.
kundi para gisingin ang pagod, naliligaw, at pilit na nabubuhay sa sariling lakas at pagpapagal. Ang pagising na ito ay hindi para mamahiya, kundi para magligtas. Hindi para durugin ang Kristiyano, kundi para ibalik siya sa puno. Bakit kailangang gisingin? Dahil maraming Kristiyano ang buhay sa paningin ng tao, aktibo sa relihiyon, ngunit patay sa ugnayan. At kung hindi sila magigising, mamumuhay silang pagod, guilty, plastic, at kalaunan lalayo na mismo sa Diyos na akala nila'y nagpapahirap sa kanila. Samantalang ang totoo, hindi ang Diyos ang nagpapahirap, kundi ang buhay na hiwalay sa Kanya. Ang kalakasan ng mensaheng ito ay hindi pampabango, hindi pampalubag loob, hindi pampalipas oras. Ito ay babala, salamin at paanyaya. Babala na huwag manatiling sanga na walang bunga. Salamin na tingnan mo kung saan ka talaga nakakabit. At paanyaya na bumalik, manatili at hayaan siyang bumunga sa iyo. At ito mismo ang diwa ng Juan 15. Mga kapatid, kung may nasaktan sa mensahe, hindi ibig sabihin na tinanggihan ka ng Diyos. Maaring ibig sabihin nito ay ginising ka niya. Ang tanong ay hindi, nasaktan ba ako? Kundi, inaanyayahan ba akong bumalik at manatili? Ang Diyos na handang magsalita ng masakit ay siya ding Diyos na ayaw tayong mamatay sa katahimikan. Dahil ang sugat na galing sa katotohanan ay mas ligtas kaysa aliw na galing sa kasinungalingan. Ang babala ng Juan 15 ay talagang nakakasakit, ngunit hindi para manira, kundi para magpagaling. Ang heartache ay hindi sukatan ng katotohanan. At ang pananakit ng mensahe ay hindi katumbas ng pananakit ng Diyos. Ang unang paglilinaw, ang sakit ay hindi katibayan na mali ang mensahe. Hindi lahat ng mensaheng masakit ay mapanira. May mga mensaheng masakit dahil totoo at tama. Ang babala sa Juan 15 ay masakit hindi dahil galit ang Diyos at malupit ang babala, kundi dahil tinatamaan ang maling pinanggagalingan ng buhay. Ginugulo ang maling kapayapaan at binabasag ang huwad na seguridad. Ang sakit ay reaksyon ng puso at ang katotohanan ay galing sa Diyos. Ngunit ang sakit ay hindi sukatan kung ang mensahe ay galing sa Diyos. Ang sukatan ay kung inaakay ba tayo nito palapit kay Kristo. May mga katotohanan na hindi masarap pakinggan, hindi agad nagpapagaan, ngunit nagbubukas ng pintuan sa buhay. At malinaw na ang intensyon ng Juan 15 ay buhay, hindi para manakit ng damdamin. Ang salitang manatili kayo sa akin ay paanyaya, hindi pagbabanta. Ang babala ay hindi para itulak palayo, kundi para pigilan ang tuluyang paghihiwalay. Dahil kung hindi mahal ni Jesus ang sanga, hindi na siya magsasalita. Kapag ang doktor ay nagsabi ng masakit na diagnosis, hindi iyon dahil gusto kaniyang masaktan, kundi dahil gusto kaniyang mabuhay. Kung sasabihin ng doktor, okay ka lang kahit may sakit, iyon ang tunay na kalupitan. At para sa mga nasaktan ng mensaheng ito, minsan hindi tayo nasasaktan dahil mali ang mensahe. Nasasaktan tayo dahil tinatamaan ng bagay na ayaw nating bitawan. Hindi ito pag-akusa, ito'y paanyaya na magnilay. Dahil ang krus ay laging may sakit bago ang buhay. Walang krus na hindi masakit, subalit walang buhay na walang krus. At ang babala sa Juan 15 ay hindi mas masakit kaysa krus. Ngunit pareho ang direksyong tinutungo. At walang iba kundi ang tanging mabuhay para kay Kristo. At gusto kong sabihin ito ng malinaw sa iyo bilang nagsasalita ngayon. Kung ito ang goal mo, ang gumising, hindi magpa-impress, nasa tamang direksyon ka. Alam kong hindi lahat matutuwa sa mensaheng ito. May mainis, may matatamaan, may magtatanggol sa sarili. Ngunit may ilan at sapat na iyon na mapaluha, mapapaisip, magsisisi, manumbalik, at muling kakabit sa puno ng ubas na walang iba kundi si Kristo. At ngayon mga kapatid, nais kong sabihin ang isang napakahalagang paglilinaw na ito bilang isang responsableng nagtuturo o pastol. Dahil kung hindi natin ito lilinawin, may panganib na ang bawat nakikinig ay madurog sa halip na magising, mag-generalize o maghinuha bilang panlahat na pagpupukol sa kanya sa halip na magnilay. At bilang paglilinaw sa mga inaakala mong patama o mga babala sa mensaheng ito, nais kong sabihin na ang mga babala, paglalarawan at halimbawa ng Kristiyanong hindi namumunga sa mensaheng ito ay hindi sabay-sabay at hindi automatikong naaangkop sa iisang tao. Hindi lahat ng binanggit sa mensahe ay taglay ng isang tao. Ang salita ng Diyos ay parang salamin.
Ngunit hindi lahat ng salamin ay nagpapakita ng buong mukha sa isang tingin. May ilan na may isa o dalawang kahinaan. May bahagi ng buhay na nanlamig, may aspeto ng relasyon kay Kristo na napabayaan. Hindi nito ibig sabihin na ang lahat ng babala ay tumutukoy na agad sa kanila. May iba naman na mas marami ang kahinaang sumasalamin. Mas malinaw ang pagiging tuyo at mas ramdam ang distansya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nangangahulugang wala ng pag-asa. Ang mensahe ay hindi checklist ng paghatol. Hindi ito listahan para tukuyin kung sino ang tunay o hindi. Hindi ito sukatan para husgahan ang katabi. Hindi pamalo para ipukol sa sarili o sa iba. Ito ay paanyaya sa tapat na pagsusuri sa sarili, na suriin ang ating sarili, hindi suriin ang iba. May pagkakaiba sa pagitan ng kahinaan at sa pananatili. Mahalagang maunawaan ito, na may Kristiyano na may kahinaan, may pinagdaraanan, may sugat, at may panahon ng panlalamig. At hindi ito agad nangangahulugang huwad ang koneksyon. Ngunit may Kristiyano rin na matagal nang hiwalay sa pananatili. Nakasanayan ang relihiyon na walang relasyon, kontento sa anyo, ngunit wala ang buhay. At ito ang mas seryosong babala ng Juan 15. Ang mensahe ay tumutulong para makilala ang pagkakaiba. Ang layunin ay paggamit ng espiritu ng pagkilala, hindi pagkundina. Dahil ang banal na espiritu ay nagtuturo, nagbubunyag at nag-aanyaya. Hindi siya nagle-label o nagtatatak. Hindi siya nagmamadaling husga. At hindi siya nagtataboy palayo. At kung may tumama man sa iyo, hindi ibig sabihin na lahat ay ikaw. Maaring isang bahagi lang, maaring isang paalala lang. At sapat na iyon para magsimula ng pagbabalik loob. May mga nakakarinig na iba-iba ang kinalalagyan. Sa isang pagtitipon, may bagong mananampalataya, may pagod na lingkod, may nanlamig, may sugatan, may aktibo, ngunit hindi na nananatili. Isang mensahe, iba't ibang pagtama. At iyon ay hindi pagkukulang ng salita, kundi patunay na buhay ang salita ng Diyos. At kung may isang bahagi ng mensahe na sumasalamin sa iyo, sapat na iyon para kausapin ka ng Diyos. Hindi kailangan ikaw ang lahat ng binanggit. Ang mahalaga ay kung alin ang tinutukoy ng Diyos sa iyo ngayon. Dahil ang mensaheng ito ay hindi para tukuyin kung nasaan ka sa iba, kundi para tanungin kung nasaan ka kay Kristo. Ang layunin ng mensaheng ito ay hindi para maglista ng pagkukulang, magdulot ng bigat at mag-iwan ng takot sa puso, kundi magbigay ng liwanag kung saan tayo dapat bumalik. Kung isa lang ang kahinaang nakita mo, simulan mo doon. Kung marami, lumapit ka palalo. Kung halos wala, manatili ka at magbantay. At sa lahat ng pagkakataon, ang sagot ay hindi pagbutihin ang sarili, kundi manatili kay Kristo. At iyon ang tunay na bunga ng mensaheng ito, mga kapatid. Ako'y kasangkapan lamang, subalit ang paggising ng puso ay sa Diyos pa rin. Si Jesus ang pastol, ang pinagmulan, ang salita niya ang pagkain. At kung may anumang nakatulong sa iyo rito, iyon ay dahil tapat ang kanyang salita, hindi dahil sa akin. At hayaan mong ilagay ko ito sa tamang diwa. Ang kalinawan ay galing sa salita. Ang paghipo ay gawa ng banal na espiritu. At ako'y katuwang lamang sa paglalatag. At masaya akong maglingkod sa ganoong paraan. Kasama ninyo sa paghahanda, ngunit ang Diyos pa rin ang tunay na kumikilos sa mga puso. Hindi para manghusga, hindi para mangibabaw, hindi para magbuhat ng sarili, kundi magpakain, magbantay, at mag-anyaya pabalik kay Kristo nang hindi nakasentro sa gawa, kundi sa pananatili. At iyan ang tunay na diwa sa talinghaga ng Juan 15. Ang tunay na diwa ng pagpapastol. Hindi para sa pangalan ng sinuman, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. At kapatid, bago ako tuluyang magtapos, samahan mo ako sa isang panalangin. Ama naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon hindi bilang mga taong may sapat na lakas, kundi bilang mga taong umaamin na hindi namin kayang mamunga kung hiwalay sa iyo. Panginoong Jesus, ikaw ang tunay na puno ng ubas. Kung may mga sandali na kami ay nakadikit, ngunit hindi na tunay na nananatili, patawarin mo kami. Kung kami ay naging abala sa paggawa, ngunit napabayaan ang pananatili, kung kami ay naging relihiyoso, ngunit nanlamig ang relasyon, ibalik mo kami sa iyo. Panginoong Jesus, ikaw ang aking puno ng ubas. Kung ako'y nanlamig, ibalik mo ako. Kung ako'y napagod, ikaw ang maging lakas ko. Kung ako'y namumuhay sa sarili kong sikap, turuan mo akong manatili sa iyo. Hindi ko pipilitin ang bunga. Hayaan kitang bumunga sa akin, para sa kaluwalhatian ng Ama. Banal na Espiritu, ikaw ang nagbibigay buhay sa aming pananampalataya. Gisingin mo ang aming puso, linisin mo ang aming ugnayan, at ikaw ang magbunga sa amin. Bunga ng pagsunod,
bunga ng pagbabago at bungang nagbibigay luwalhati sa Ama. Hindi namin hinihiling na kami maging magaling, kundi kami manatiling totoo at nakakabit sa iyo. Hindi namin hiniling na kami mapansin, kundi ikaw ang makita sa aming buhay. Kaya ngayon, buong pagpapakumbaba naming sinasabi, manatili kami sa iyo. At sa iyo ang papuri, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang lahat ng bunga, ngayon at magpakailanman. Sa makapangyarihan at nag-iisa at walang kapantay na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig. Hindi lamang gamit ang tainga, kundi sana ay pati ang puso. Kung may mga sandaling naging tahimik kayo, kung may mga bahaging napaisip kayo, kung may mga salitang parang tumigil sandali ang inyong dibdib, huwag niyong sayangin iyon. Maaring iyon ang banayad na tinig ng Diyos na umaanyaya, hindi umuusig. Hindi natin kailangang umalis ngayon na may dalang bigat. Ang nais ng Panginoon ay hindi tayo magpursigi mag-isa, kundi bumalik at manatili sa Kanya. Habang tayo'y nagpapaalam, dalhin natin hindi lang ang mensahe, kundi ang paanyaya ni Jesus mismo na manatili sa akin. Kung ikaw ay nagnanais muling mamunga, bukas ang Kanyang mga bisig. Hayaan siyang bumunga sa iyo at mabuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kapatid, kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyong espiritu, kung ikaw ay inaanyayahang manatili kay Kristo at patuloy na lumago sa Kanya, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Ang channel na ito ay hindi para sa perpektong Kristiyano, kundi para sa mga nagnanais manatili, magising at mamunga. Isang online ministry para sa pagninilay, pagtuturo at espiritual na paglago, sama-sama sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, nais kong sabihin ito ng may pagmamahal, na bagamat hindi tayo magkakasama sa isang lugar at hindi nagkikita ng pisikal, naniniwala ako na hindi ito hadlang upang tayo ay magkaisa sa espiritu. Sapagkat ang pagkakaisa ng bayan ng Diyos ay hindi unang-una nakabatay sa distansya, oras o pisikal na presensya, kundi sa isang buhay na nananahan sa atin, si Kristo mismo. Kaya mga kapatid, saang panig ka man ng mundo naroroon, kung ikaw ay nananatili kay Kristo, ikaw ay kabilang sa Kanyang bayan. Tayo ay bahagi ng isang malawak na sambahayan, isang pinalawak na espiritual na Israel, hindi sa pamamagitan ng pisikal na lugar, hindi ng mga itinatayong mga pader o hangganan ng bansa, kundi binubuklod ng pananampalataya, pananatili at pagsunod sa Panginoon. At sa gitna ng ating pagkakaiba-iba ng kultura, wika at karanasan, iisa ang ating ugat, iisa ang ating buhay, at iisa ang ating layunin. Ang manatili kay Kristo at magbunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa pagkakaisang ito, ipagpatuloy natin ang pananatili, hindi lamang sa aral, kundi kay Jesus mismo. Sapagkat doon lamang tayo tunay na buhay, tunay na magkakaugnay, tunay na namumunga. Salamat sa pagtitiwala at hanggang sa muli.